Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tatlo ang nasawi sa malagim na disgrasya sa Antipolo nang mawala ng preno ang isang truck sa isang intersection. Sinubukang humarang na isa pang truck pero nakaladkat din ito sa lakas ng impact. Dalawa tuloy silang ng araro ng mga sasakyan at motorsiklo bago tuluyang bumangga sa isang poste. Kabilang sa tatlong nasawi ang driver ng truck at isang rider na napuruhan. Tatlong iba pa ang sugatan sa disgrasyang nahulikam at tinutukan ni Marisol Abduraman. Sa kuha ng dashcam na ito, kita ang banay ng takbo ng mga sasakyan habang binabagtas ang kahabaan ng sumulong highway sa Antipolo City, Rizal bago mag-alas 7 ng umaga kanina. Pero pagdating sa old checkpoint sa Barangay Santa Cruz, kitang-kita kung paanong inararo ng dalawang truck ang mga sasakyan sa kanyang linya bago sumampok sa poste. Sa kuha ng CCTV sa lugar, makikita ang napuruhang puting SUV na papatawid sa intersection. Inararo rin ang kasunod nitong motorsiklo. Sa lakas ng impact, totally wrecked ang harapan ng truck na ito. Nang mistula namang mga nayuping lata ang mga sasakyan. Nagkanda pira-piraso naman ang mga motorsiklo. Ang posting binangga, nabuwal na kaya tinanggal na rin kalaunan. Pero ang mas masaklap, patay ang rider na binangga ng truck bagaman naisugod pa ito sa ospital. Nagkaroon po siya ng severe blood loss at eventually nag-undergo siya ng arrest. So, tinayo po siya i-revive pero fortunately di po nahabol yung kanyang kondisyon. So, nag-arrest po siya, eventually din namatay din po siya. No? Labis ang paghihinagpis ng kanyang pamilya. Panagutan nila yung nangyari sa papa ko po. Dead on arrival naman ang driver ng truck habang sugatan ang kanyang pahinante na nakatalon daw bago sumulpok ang truck sa poste. Meron po siyang tinamong ma-abrasion sa lower extremities. Unlike naman yung first patient, siya ay okay naman siya. Nakakalakad. Sa kabuuan, umabot sa 3 ang patay at 3 ang sugatan sa aksidente na nagugat daw nang mawala ng preno ang truck na may kargang buhangin. Nagbusina na po siya, narinig po nung kasamahan niyang truck na nasa unahan na yun nga po, emergency na po yung ganong pagbubusina na sunod-sunod. Ang ginawa po nung kasamahan niyang driver na truck din, huminto po siya para malesen po yung impact. Kaso nga lang po, yes po, kaso po, nag-full brake siya, handbrake. Pero nagtuloy-tuloy daw na dumausdos ang 2 truck na may mga karga. Nag-full brake din po siya. Kaso hindi po talaga kinaya. Loaded po silang dalawa. Loaded po sila ng buhangin, ma'am. Tapos pababa din po yung kalsada. May possibility po na ganun po. Nag-loose brake, ma'am. Isa pong factor po dun, ma'am, madulas po yung daan. Pahirapan ang pagtanggal sa dump truck na ito na sangkot sa aksidente dito sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Ayon sa mga otoridad, 6:45 daw ito ng umaga nangyari kanina. Pero 11:30 na, hindi pa rin ito natatanggal. Nagdulot ng matinding traffic sa lugar ang aksidente. Para naman sa Automobile Association of the Philippines, may mga pagkakataon talaga ang posibleng mawala ng preno ang mga sasakyan. Pero maaari naman daw ma-mitigate ang matinding pinsala kung alam ng driver ang dapat gawin kung mangyari ito. Dapat ang ginawa nung nasa driver sa unahan, bumusina siya ng bumusina para yung mga tao nasa unahan tumabi. Imbis na sinalo niya yung truck sa likod. So, ang nangyari, parang 2 truck yung sumagasa sa mga tao. Tuloy-tuloy yun. Ang magiging dapat na reaction na lang ng driver doon para ma-mitigate mo. Paghahanap siya ng paraan para mabawasan yung mapapatay niya. Natutulong. Masakit man pakinggan, kasi titili na yan. Kung halimbawa, iahampas niya sa pader sa gilid ng kalsada para tumigil. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Personal umanong nakausap ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 budget. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pala ngayon, may pasingit din ang Pangulo.
Idinawit na rin ni Ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 26 budget. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico ngayong araw, sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunoy budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan nitong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng bidyong ito. Maliban pa anya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Sabi ni Ko, kahit sa panukalang 2026 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo sa mga sinabi ni Ko. Pero bukod sa Pangulo, idinawit na rin ni Ko si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa budget insertions mula 2023 hanggang 2025. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Naglabas pa siya ng umunoy listahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin noong pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw,
may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa isang statement, inakusahan ni Representative Marco Sico na bahagi ng destabilisasyon. Base raw sa intel, nakipagkasundo na Sico sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS Sico na ang mga pahayagan niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya Sico bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Ang Makabayan Bloc naghain ng resolusyon para paimbestigahan sa Kamara ang mga pahayag ni Naco at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Muling nalubog sa baha ang maraming lugar sa Cebu dahil sa ulang dala ng bagyong Verpera na 6 na beses nang naglandfall. Hindi lang mga bahay at ari-ari ang nalubog sa tubig ang problema ng marami, kundi pati mga nasawing alagang hayop na hindi na naisalba ng tumaas ang tubig. Nakatutok live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Imilaabot sa mahigit 200 pamilya ang biktima sa malawakang pagbaha sa Carcar City at bayan ng Barili dito sa Cebu dahil sa bagyong Verbena. Kasunod ng malakas na ulan dahil sa bagyong Verbena. Rumagasa ang baha sa barangay poblasyon sa Carcar City, Cebu kaninang madaling araw. Umapaw ang tubig sa Nilias Bridge na nagdulot ng baha sa National Highway. Nabutan pa ng GMA Regional TV ang ilang residenteng naglilinis ng establishmento at binahang bahay. Sa orasan ni sir, nagsubuting baha dito sir. Las 3, niawas ang sapang. Nalubog din sa baha ang malaking bahagi ng poblasyon 2. Isang 18 anyos na lalaki naman ang nalunod matapos mangisda kaninang umaga sa bukana ng Sapa kung saan naranasan ang baha. Ayon sa CDRRMO, ligtas ang isa pang 18 anyos na kasama ng biktima. Ayon sa inisyal na datos ng Carcar City DRRMO, nasa mahigit 100 pamilya o mahigit 400 individual ang apektado ng baha. Walang naitalang casualty o nasugatan dahil sa ipinatupad na preemptive evacuation. Sa bayan naman ng Barili, Cebu, aabot sa 126 na pamilya mula sa 6 na barangay ang apektado ng malawakang baha sa lugar. Umapaw kasi ang Santa Ana River. Although naaraman noon sa mga highway, but ang uban pod kanang wala man gyud sila magdahom kay sa previous nga mga bagyo, dili na nakataas ang tubig nila, so wala sila ikuan sa ato ang kuan na preemptive evacuation. Sa barangay poblasyon na abutan namin si Jerome na bitbit ang mga namatay niyang manok na nalunod sa baha. Awa sa suba god, wala namang tabang di baga among mga pamilya sa among giuna. Pagbalik mo di naman mada, kay ianod mo misog. Sa barangay San Rafael naman, may inanod na mga sasakyan. Puti naman kuas dagat na dire. Uning wa ni mahipos nga butang. Ambot gani sir. Saon ni. Kaya asak makinaan ni kay gi paayo mo kunig ko anta mekaniko. Oh ya datahan pa patay ta sa motos kompanya ani dito. Adto pa sa likod wala kita ni. Oh, wa gyud ni drainage way kagusa na ng tubig mo lagi ta na mong gihangyo last time nga. Hopefully ba nga tagaan taon ni kagusa na ng tubig kay ang tubig manggod mangitay siya kagianan din. Emil, patuloy pang inaalam ng Cebu PDRMO ang kabuang danyos ng malawakang pagbaha. Samantalang nagsidatingan ng maraming mga pasahero dito sa kinilalagyan natin sa Pier 1 ng Cebu City. Matapos ma-resume na ang biyahe ng mga barko. Matapos itinaas o ini-suspend na ng Pag-asa ang itinaas na storm signal dito sa Region 7. Emil? Ingat at maraming salamat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Congressman Arjo Atayde at Dean Asisio na inakusahan ng mag-asawang Diskaya na nanghingi umano ng kickback.
Pinabulaanan ng dalawang mambabatas ang akusasyon sabay hamon sa mga diskaya na magbigay ng ebidensya at patunayan ito. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Quezon City 1st District Congressman Arjo Atayde at Caloocan 3rd District Congressman Dina Sistio ang ilan sa mga pinangalan ng kongresista na mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umano'y humihingi ng 10 hanggang 25% na kickback mula sa mga proyekto. Pero itinanggi nila yan nang humarap sila sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon sa mga diskaya, ang ama raw ni Atayde na si Arturo ang personal nilang binigyan ng pera para hindi gipitin ang kanilang mga proyekto. Pero itinanggi ito ni Atayde habang nagpipigil ng emosyon. My father is also willing to go through the investigation. Wala po kami tinatago, hindi ako magtatago, hindi ako iiwas, hindi ako lilipad ng ibang bansa. I am here to thoroughly go through the investigation to fight for my innocence po and Sige, we'll do it. Kamaya na, sir. Excuse us. Excuse us. Sa isang pahayag, pagkatapos ng tumestigo, dagdag ni Atayde, lahat daw ng mga flood control project sa kanyang distrito ay ipinanukala ng DPWH. Sinertipikahan din ng DPWH ng mga existing at naipatupad ang mga proyekto sa kanyang distrito at wala raw ghost project doon. Wala raw ninakaw na pera ng bayan. Wala rin daw siyang kaugnayan kay Pacifico Curly Diskaya. May pulisiya na ang ICI na i-live stream ang kanilang mga pagdinig pero hiniling daw ng dalawang kongresista na mag-executive session. Nagbigay ng mga video sa media ang ICI. I'm very much upset, embarrassed with the situation that I'm also mentioned, but in fact, I really have nothing to do with it. Si Asistio naman, personal umanong binigyan ng cash ng mga diskaya at nakatala ito sa kanilang ledger. Dininay po natin at paulit-ulit po natin i-deny na meron po tayong kinalaman sa implementation ng mga project sa ating distrito. Isang beses lamang daw niya nakita ang mga diskaya noong Nobyembre ng isang taon sa isang awarding ceremony. Hiningan daw siya ng ICI ng mga dokumento tungkol sa budget. Kapwa may hamon ng dalawa sa mag-asawang diskaya. For most of the wala na po silang problema. So for me, just give us proof first. But ikaw daw eh. I mean, of all the congressmen. Patunayan mo nila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang mga diskaya. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Nalaman daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang tungkol sa insertions sa 2025 national budget kaya pinigilan niya ang mga pondong na-flag ng ehekutibo bilang kaduda-duda. Alam niya yung mga insertions kasi di ba yun ang naging role ko nung Marso eh. Kasi nung January, di ba pinahold lahat. So yung Senate, binigay nila yung listahan nila within 3 days. Yung House, 3 buwan na hindi binibigay. So yun yung naging role ko ng January pag-aralan. And as of July 29, after the SONA, may nakahold pa dyan na 80 billion na hindi na talaga ni-release eh. Kasi yun yung kaduda-dudang mga proyekto, no? So parang ang ano lang kasi dito. Sa panayam ng Super Radio DCBB kay Navota City Representative Toby Tiangco, sinabi niya na kaya may 80 milyong pisong hindi na ma-release sa national budget kasunod ng deliberasyon ng Bicameral Conference Committee dahil na-flag ito na kaduda-duda. Naniniwala raw si Tiangco na nakagawa para usana ng hakbang ang Pangulo para pigilan ang pagpapalabas sa ibang pondong kalaunay nasangkot sa issue ng kickback na nagpahamak sa administrasyon. Paglilinaw ni Tiangco, hindi niya ginagawa ito para depensahan ang Pangulo. Kailangan lamang daw niyang sabihin kung ano ang talagang nangyari. Sinusubukan maraming kunin ang pakayag ng Malacanang. Inaprubahan ng Senado ang proposed 1.44 trillion 2026 budget ng Department of Education. Pinakamataas yan sa kasaysayan ng bansa. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, sa pamagitan nito, bibilis at patitibayin ito ang iba't ibang reforma sa edukasyon. Kabilang sa mga nadagdagan ng alokasyon ng mga pangangailangan sa mga pampublikong paaralan, gaya ng textbook and learning materials at school-based feeding program expansion. Tumaas din ang alokasyon para sa Last Mile Schools Program, Human Resource Development, Alternative Learning System, at electrification of schools.
Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! 23 taon nang naghahatid ng mga kwentong puno ng pagmamahal, inspirasyon at pag-asa ang Kapuso Drama Anthology na Magpakailanman. Sinariwa ni Magpakailanman host at award-winning news anchor Mel Tiangco ang ilang di malilimutang episode nito. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Napabalik tanaw si Magpakailanman host Mel Tiangco sa ilan sa di niya malilimutang mga kwento, kabilang ang life story ng starstruck graduate na si Abdul Rahman. Tulungan niyo po kami. At ang kwento ng Cantillana family na ginampanan naman ni Asia's multimedia star Alden Richards. Meron pang mga kwentong napapaiyak ako. May mga kwentong napapaisip ako. May mga kwentong nag-iiba ang tingin ko sa ilang mga, factors in your life. Hindi pwedeng hindi ka magdama pag nakausap mo, tulad yung mga tinatampok namin sa Magpakailanman. Ayon pa kay Mel, isa sa pundasyon ng programa ay ang pagbabahagi ng tunay na karanasan ng mga totoong tao. I can vouch for the truth, the honesty, the veracity of our stories. Walang walang pagdududa. At bilang isang journalist at news personality, hindi nga raw nagkakalayo ang kanyang trabaho sa paghahatid ng balita at pagkukwento ng buhay ng iba't ibang tao sa Magpakailanman na naging Saturday night habit na tuwing 8:15 p.m. ng mga kapuso. Even after 44 years in broadcasting, it still gives me the happiness. It still gives me the satisfaction na ang what I'm doing, is right. Mga totoong kwento. It will continue. Hindi ako papayag na magbago yan. Ito pinanindigan na namin ng 23 years. Sa two-part special 23rd anniversary episode ng Magpakailanman, isang kwento ng babaeng napunta sa death row ang kanilang itatampok. Gagampanan niya ni Mikey Quintos at Beauty Gonzalez. At mapapanood na ngayong November 29 ang part 1 episode. Habang sa December 6 ang part 2 nito. Sa dinami-dami na mga naitampok na sa Magpakailanman, may pangarap pa bang istorya si Mel? My dream will be a miracle. Ang gusto kong istorya, makakuha ng mga tao na involved sa flood control project. Hihingi siya ng tawad. Hindi lamang sa Diyos, kung hindi pati sa taong bayan. Gagawa siya ng kabutihan. Ganon ang gusto kong mangyari. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.